Pwede na po tayo umupo. Ayan, so maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. So alam ko ang bawat isa narito na para mas lalo pang maranasan ang presensya ng Panginoon at higit sa lahat, patuloy pa nating mapag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen po. Ayan, naniniwala po ba kayo na sa bawat araw natin may laban? Amen? Naniniwala ba kayo na sa bawat araw natin may laban? Especially, yung mga anak ng Diyos na paumpisa pa lang. Alam niyo yung part na nagbabago ka? Alam mo yung part na inaayos mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Pero ang kaaway talaga, ayaw niyang lumago ka sa Panginoon. Amen? Magpaparating siya at magpaparating talaga na magtetest sa'yo. Amen? Lord, gusto ko na talaga magbago, ayoko na magmura. Tapos biglang dumaan yung best friend. Ayan. Tapos, o kaya, ginawan ka ng mali, di ba? Lord, ayoko na magmura, di ba? O kaya, yung mga kinakainisan mo, tapos, yung tipong alam mo sa sarili mo, natitrigger ka talaga. Amen? Alam nyo, I believe, ang laban, hindi lang to parang baril-barilan. Hindi lang po yun yung laban. Ang laban dito, it's how to be a righteous in the front of the Lord. Amen po. Maging holy, kasi sabi ng Panginoon, ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayong magpakabanal. Amen po. So, hindi na po ako lalayo. Mag-example lang po ako sa mga sundalo. Amen po. Ang mga sundalo sa digmaan, bukod sa sarili nila, ano pa yung hinahanda nila? Armas. Weapon. Amen? Armas, weapon. Amen. O sandataang pandigma. Ano? Granada yun. Pangmalakasan. Amen? Di ba? Talagang ihahanda mo talaga yung mga armas na gagamitin. Pag yung mga sundalo, hinahandaan nila, yung mga armas na kakailanganin nila, kung paano nila matalo yung kaaway. Amen? Dahil, pag armas na ang usapan, ibig sabihin po na ito, kapatid, matinding labanan. Amen? Kasi kung hindi armas yung i-prepare mo, ihahanda mo, meaning suntukan lang pala to. Amen, diba? Suntukan lang pala. Hindi na kailangan. So yung laban mo, parang putyo-putyo lang pag suntukan. Pero pag sinabi mong armasan, ay nakapatid, ibang laban na. Amen? Naniniwala po ba kayo pag armasan na, ibang laban na? Amen. So, ganun din tayo mga Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, hindi lang basta tinanggap mo ang kaligtasan, yun na yun. Kaya sabi ng Panginoon, work out your salvation. Kapatid, i-work out mo. Kagaya nga sa gym, lagi sinasabi, pag wino-workout natin yung body natin, may natuto, may inaayos sa physical natin. Amen? Pero, it's not about, gusto ng Panginoon ngayong araw na to, hindi yung pag-workout mo ng salvation mo. Gusto ng Panginoon na matutunan mo na sa bawat araw, bilang anak ng Diyos, may laban. Amen? Kaya tapikin mo nga yung katabi mo, kapatid, sabihin mo, matindi ang laban mo. Natawa lang siya, no? Natawa lang siya, no? Ayan. Sabi mo, kapatid, matindi ang laban mo. Amen? Amen. So, tayo mga Kristiyano, bilang anak ng Diyos, kailangan tayong maghanda. Maghanda, paghandaan yung battles na ipapadala or iaalaw ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen? Amen. Kasi hindi basta-basta. Hindi po ito parang suntukan lang na kaya mong tapusin lang ng kamao mo. Amen? Kundi tuloy-tuloy na proseso yan sa'yo, kapatid. Amen po? Lagi ko nga sinasabi, pag hindi ka pa nag-graduate pag bumagsak ka ng grade 1,
Meaning, hindi mo napasa yung exam. Amen. Pag naulit ka ng grade 1, pag hindi mo napasa yung test, hindi ka magi-grade 2. Same din sa buhay natin. Hanggat hindi naayos yung pasensya mo, yung galit issue mo, amen, yung pag-uugali natin, hindi ka pa niya ile-level up. Grabe naman si Lord, level up ng level up, so hindi na matatapos. Amen? Amen? So, ganun talaga ang buhay Kristiyano, kapatid. Lahat may laban. Amen? Lahat tayo talagang lalaban. Amen? Kaya, sabi ng Panginoon, ang pag-aaralan natin ngayong umagang to is secure your spiritual armor. Amen? Sino nakakalam ng may spiritual armor pala? May armas pa pala tayo. Amen? Sino nakakaalam na may armas sa mga Kristiyano? Sige. Nakakaalam, ha? Pagising ng umaga, sinusuot niyo ba yan? Or, alam nyo lang. Amen? Hello? Bato-bato sa langit. O pagising sa umaga, ay ano kayang chat ni Sir? Ano kayang chat ni Bebe Loves? Diba? Diba? Ano kayang chat ni Darling? Amen? Kapatid, bago mo umpisan yung umaga mo, dapat isuot mo muna yung armas mo. Amen? Ugaliin natin mga Kristiyano na isuot yung mga armas, i-prepare natin yung armas na dadalhin natin dahil sa buong umagang yun, we believe na merong spiritual warfare. Amen? May laban. Itetest yung pagka-Kristiyano mo kung tunay na ba yan. Itetest yung pananampalataya mo kung pure na ba yan. Amen po? Kaya, bago nyo maintindihan, let's read our Bible sa Efeso chapter 6, verse 10 to 18. Sabi niya dito, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, isuot ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos upang labanan ninyo ang masasamang plano ng dyablo. Kapatid, may plano po ang dyablo sa inyo, ha? Hindi lang Diyos. Amen? May plano ang dyablo sa inyo, hindi lang Diyos. Naniniwala kayo dyan? Kasi ayaw ng Panginoon na patuloy kang lumago sa relasyon mo sa Diyos. Ayaw ng kaaway na lumago ka sa relasyon mo sa Diyos. Ayaw ng dyablo na patuloy kang nakakakilala sa Diyos. Pero kapatid, alam mo, hindi lang dyablo ang kaaway. Yan yung una niyo muna rin tignan. Sino ba yung mga kaaway ko dito sa mundo? Sino ba yung karapat na talunin? Alam niyo po, tatlo ang bagay na kaaway natin sa mundo. Una, sarili. Pangalawa, mundo. Pangatlo lang si dyablo. Diba? Pero ang pinakamahirap ata sa atin, sarili. Amen? Amen? Pero lahat sila kaaway. Kasi kung ang plano ng Diyos sa'yo is abundant life, ang plano ng kaaway sa'yo, sabi niya ito, kapatid. The thief comes only to steal and kill and destroy. Amen? Ang plano ng Panginoon, I have that they may have life that have it to the full. Pero ang plano ng kaaway is gusto niyang nakawin, patayin, sirain yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya minsan kahit gusto mong lumago, dumarating tayo pa-level up na yung circumstances ng buhay natin. Darating yung time na may Diyos pa ba? Ama?
Matatanong mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba, Lord? Minsan sa prayer natin, hindi lang nabibigay agad, Lord, nandyan ka pa ba? Amen? Kasi ayaw ng dyablo na maniwala kang may Diyos. Ayaw niyang lumago ka. Kaya yung mga bagay na yon, minsan, nagpapadala siya ng mga tao, nagpapadala siya ng mga circumstances para nakawin, patayin, at sirain yung mga bagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya minsan, ang mga tao, napapaniwala na lang minsan sa prinsipyo ng mundo. Hindi na sa prinsipyo ng Diyos. Amen? Kaya minsan, lagi nila sinasabi, oh, you live once. You live once, gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Sige, uminom ka dyan. Bata pa naman ako eh. Pag matanda na lang ako, doon na lang ako magsaserve sa Panginoon. Amen? Kapatid, habang may biyaya at grasya ang Diyos na patuloy nating nararanasan at tinatawag ka na ng Panginoon, huwag mo nang ayawan. Amen? Magpaayos na tayo sa Panginoon. Amen po? So, sabi niya dito, isuot ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na binigay sa inyo ng Diyos upang labanan ninyo ang masasamang plano ng dyablo. Tandaan ninyo may plano din ang dyablo sa inyo. Kilala niya rin kayo. Kung seryoso ang Diyos sa buhay ninyo, lagi kong sasabihin din kapatid, seryoso din ang kaaway sa buhay ninyo. Amen po? Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 12 to 13, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi ang mga masasamang espiritu sa kalangitang mga pinuno. May kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos upang sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay mananatili pa rin kayong matatag. Amen? Sa English version sabi niya dito, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi ito yung pakikipagdigma natin, hindi yung kaaway mo, hindi yun yung suntukan. Hindi yun yung duguan na gusto. Kundi ang kaaway mo, but against the ruler, yung nagro-rule, yung may authority, against the authorities, against the power of this darkness of world. Amen? And against the spiritual forces of evil in heavenly realm. Pag sinabi mong heavenly realm, mga kapatid, ito yung ugnayan mo sa Panginoon. Amen? So sinisira ng mga rulers, ng authority, ng kadiliman ng mundong ito. Yun yung battles. Hindi yung battles mo na duguan, hindi yung battles mo na suntukan, hindi iyon. Kaya minsan, lagi niyong naririnig, tingnan mo yung espiritu no, diba? Nakawala na naman yung espiritu ni diba? Ni Yumi. Lagi kasi sinasabi ni ate. Diba? Diba pag galit ka na, ayan na naman yung espiritu ni Diba? Espiritu ni nakawala na naman. Kumakawala na naman. Yun yun, kapatid. Hindi yung taong ginamitan ng espiritu, yung kaaway mo, kundi talaga yung espiritu na meron siya. Amen? Kaya nga sabi din sa Bible daigin mo ang masama ng mabuti. Amen? Pero kung wala kang armas, hindi ka full armor, hindi mo pwedeng madaig ang masama. Papatulan mo po talaga yan. Amen? Talagang lalabanan mo yan. Amen po. Kaya sabi niya, spiritual warfare is a concept of fighting against the work of evil forces. Talaga nakikipaglaban tayo, kapatid. Amen? Nakikipaglaban tayo
sa ginagawa ng kaaway, sa mga tao, sa mundo na pinapadala niya, at higit sa lahat, sa scheme ng dyablo. Kasi kapatid, ang scheme ng dyablo, pwede kanyang gamitan, lalo na sa mga bagay na tinetreasure mo. Malulus yung faith mo, mananakaw yung faith mo, masisira yung faith mo. Pwede kanyang gamitan. Pwede niyang gamitin yung pamilya mo. Pwede niyang gamitin lahat ng friends mo. Amen? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng gamitan ng scheme ng kaaway. Amen po? And magpatuloy po tayo kasi sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kaya minsan, pag hindi wala tayong mga armas or kulang tayo sa mga sinasabing prayer, devotion, fasting, minsan, nalalabanan mo talaga ang laman. Nagugustuhan mo ang laman, I mean. Amen? Kaya minsan, kahit ayaw mong labanan yung mga bagay na to, nalalabanan mo. Nagugustuhan mo, I mean. Amen? Kaya nga, minsan, lalo na pag sa mga nararanasan na, lalo na pag, Lord, magpe-pray and fasting po ako, pero alam mo, dyan pa darating yung magyaya, yung mag-Burger King. Alam mo yun, diba? Yeah, magyaya yung mag-Popeye. Andyan pa yung favorite mo, iluluto nilang carbonara. Grabe talaga. Grabe ang fighting. Di ba? So yun pa lang, pag hindi ka naging yung espiritu mo, pag mas malakas ang laman mo, darating yung time, yung prayer and fasting mo, hindi na nakasentro sa Panginoon. Nakasentro na yan sa inalok ng kaaway. Kasi ang plano ng kaaway, magnakaw, pumatay, sumira. Amen? Kaya mga bagay na yon, maging alert tayo. Amen? Kasi hindi nagtatapos ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Gusto niya talaga tayong mawala sa kamay ng Panginoon. Pero ang Diyos patuloy na tapat. Kaya nga sabi ng kanta kanina ano yung kanta kanina? Yung Hallelujah. Diba? Makikita niyo yung victory na kinakanta natin doon. Actually, ang Diyos, napagtagumpayan niya ng mundo. Alam din ng Diyos yung mga katayuan natin ngayon. Dahil naranasan din ng Diyos yung mga bagay na nararanasan natin ngayon. Amen? Amen. So, sabi niya rin dito sa Efeso, magpatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi sabi niya dito sa Efeso, kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pang makatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay kapayapaan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo upang hindi kayo tablahan ng panunukso ni Satanas na parang may palasong nagliliyab. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos sa kaloob ng Espiritu. Amen? So, nakikita nyo ba dyan yung armas, yung armor ng Panginoon na binabanggit dyan? Amen. So, ang mga sundalo, bago rin sila sumabak sa laban, inaalam muna nila kung paano gamitin yung armas na yon. Amen? Kung para saan to, kung paano to gamitin, kung paano to pumuksa ng kaaway, paano to makakatulong sa kanila. Amen?
Same din sa atin. Dapat maging knowledgeable din tayo sa armas na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? So naniniwala po ba kayo na may binigay ang Diyos na armas sa atin? Amen. So, magpatuloy po tayo bago natin pag-aralan yung iba't ibang armas na binigay na sa atin ng Panginoon. At sabi niya dito, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu, ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na sa lahat ng mga hinirang. Amen? So, sabi niya, continuous. Mag-pray. Mag-pray. Amen? Huwag tayong huminto sa kakapanalangin. Kaya nga lagi sinasabi yung i-push mo. Pray until something happen. I-push mo pa. Hanggat hindi mo pa nakikita yung kasagutan ng Panginoon. Amen po? And sabi niya, ipanalangin din ninyo ako sa tuwing mangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita upang maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Amen? Sapagkat sinugo ako ng Diyos para ipangaral ang magandang balita, ito na siyang dahilan ng pagkabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Amen po? Kaya sabi niya dito, ang nagsulat dito po kasi sa Efeso, ang Efeso po, it's a church. It's a church na handle or binild ng Diyos through the life of Paul. Kaya nga kahit nakabilanggo si Paul, nandun pa rin siya na nagsusulat, pinagbibilinan niya ang Church of Efeso. Kasi ang mga Church of Efeso, parang bagong establish pa lang po yan. Marami pang dumadating na kapatiran. So bilang, for example, di ba, pag bata ka, pag bago ka pa lang, talagang i-build up mo kung paano siya maglakad, kung paano siya tumayo. Amen? Ganun din yung ginagawa ni Paul sa church ng Efeso. Kasi alam niya na ang buhay Kristiyano hindi lang basta-basta. Hindi lang putyo-putyo. Lalo na ini-encourage niya yung mga bago pa lang na dumarating. Kasi ang laban hindi basta-basta. Kaya grabe yung pagsusulat ni Paul sa Church of Efeso. Kasi ayaw niyang malus yung mga bagay na ginawa na ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Kaya ito yung mga bilin niya. Ito yung mga armas na sa mga kapatiran natin sa Efeso, ito yung mga armas na gusto ni Paul na gamitin nyo. Same din sa atin. Gusto niya ng Panginoon na gamitin natin kasi gusto niya maipanalo natin yung laban. Amen po? Ngayon, pag-aaralan natin para matutunan natin kung ano ba yung mga armas na yon. Amen? Baka iba po kasi mahuhugot nating armas. Amen? Baka armas na literal. Amen? So mag-ingat po tayo doon. So sabi niya dito, belt of truth. Full armor of God, kasama ang belt of truth. Ano ba yung belt of truth na yan? It's represent honesty and integrity, standing firm against deception and falsehood. Ito yung dito mo talaga itatali na hindi ito yung totoong salita ng Panginoon. Amen? Na hindi, ito talaga, yung sabi sa Bible, na bawal ka magsinungaling, bawal ka mangulunya, bawal ka magnakaw, bawal. Talagang itali mo. Amen? Bakit kapatid? Kasi sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo parang maamong tupa, ngunit ang totoo, tulad sila ng mabagsik na lobo. Kaya kung hindi nyo kilala si Jesus Christ, pwede ninyong masabi na ang Diyos nyo ay si Kibuloy. Amen? Kung hindi nyo kilala si Jesus Christ na napako at sa 3 araw muling nabuhay, baka pwede nyo tanggapin ngayon sa prinsipyo ng
Amen? Kaya kahit sabihin sa inyo na nandun ang Messiah, hindi nyo paniniwalaan. Kasi you stand and you build the truth. Amen? Kaya itali nyo, kapatid. Itali nyo, bigkis nyo yung totoo. Para hindi rin tayo madala sa emosyon. Ay, nakakaawa naman yun. Sige, kunin mo na yun. Huwag mong sabihin kay amo. Ha? Sige, kunin mo na yan. Huwag mo lang sabihin kay ano, ha? Diba? Kaya minsan, may mga tao, lagi ko nga sinasabi na nagkakaroon ng hyper grace once na inabuso. Amen? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pagdidisiplina. Tinutuwid niya yung mga anak niya. Amen? Ang Diyos, punong-puno niya ng biyaya. Totoo po. Pero pag nakikita niya na yung anak niya na palalo na ng palalo, ang Diyos ay punong-puno din ng disiplina. And He is a just. Amen? Kaya ngayon palang kapatid, sa mundong ito, marami nang pwedeng iprasok sa isip ninyo ang kaaway. Amen? Marami na kayong pwedeng prinsipyo ng mundong to ang pwede niyong paniwalaan. Kaya ngayon pa lang, bago niyo umpisan yung araw niyo, dapat nasuot niyo yung belt of truth. Ano ba yung sabi niya? Standing firm against deception and falsehood. Doon ka sa totoo. Ibigkis mo yung totoo, kapatid. Diba? Kaya pag yung sinturon, pag nakatali yan, pag nailak yan, pag inayos mo yan, kahit anong hila sa'yo, kahit anong bukas yan, nakatali pa rin yan. Same din with us. Kahit anong sabihin sa'yo ng mga false prophet, yung mga bagay na gusto nilang ipaniwala sa'yo sa prinsipyo ng mundong to, pag nakasuot ang belt of truth sa'yo, doon ka talaga mag-stand firm. Amen? Isa ito sa full armor na gusto ng Diyos na isuot natin, kapatid. Para hindi ka malinlang. Dahil ang kaaway punong-puno ng kasinungalingan. Amen? And sabi niya dito, pangalawa, breastplate of righteousness. Sabi niya, this armor, it symbolizes a righteous life protecting the heart. Sorry, nagkamali po. The heart, nasa lipa natin. The heart and inner being from evil. Ito talaga yung alam mo ba yung breastplate? Yung parang sa sinauna, yung ganon. Oo, yung parang kung titignan niyo yung life vest, parang ganun itsura niya, pero bakal. Diba? Sa mga noon na sinauna. Amen? So, sabi niya dito, it symbolizes righteous life, protecting the heart and inner being. Kaya nandito siya, kapatid. Amen? Kasi sabi niya, nga sa salita ng Panginoon, the heart is deceitful above all things. Kaya kailangan proteksyonan din natin yung emosyon na inaalaw natin sa harap ng Panginoon. Amen? Yung mga galit, yung mga bagay na hindi nag-glorify ang Panginoon. Kaya meron tayong breastplate of righteousness. Kasi gusto niyang proteksyonan yung heart. Kung ano man yung mga bagay na pwedeng ilagay dyan ng kaaway, inggit, galit, ano pa. Diyan pinagbabahayan ng emosyon yan eh. Amen? Diyan pinagbabahayan yung mga emosyon na hindi nakaka-glorify sa Panginoon na nagkukos into sin. Kaya minsan pag punong-puno ka na ng galit, diba, yung bibig mo, iba na yung nasasabi. Amen? Kaya meron tayo dapat breastplate of righteousness. Hallelujah. Nakakasunod pa po kayo sa armor ng Panginoon? Ano yung una? Ayun.
Hallelujah. Praise the Lord. And pangalawa, shoes of gospel of peace. Ay, pangatlo. Shoes of gospel of peace. Kaya yung nabasa natin, sandalyas. Amen? Sandalyas na nakahandang magpangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya dito, it refers the readiness to share the good news of gospel, spreading peace and hope. Amen? Kailangan din natin yun bilang sundalo at mandirigma ng Panginoon. Kasi malay mo, yung taong ipapadala sa iyo ng Panginoon, may batas din yan sa buhay, pero yung kaguluhan na nasa kanya, hindi niya maalis. Kaya dapat, ikaw na anak at sundalo ng Panginoon, nakaredy ka na mabahagian yan. Malay mo, hindi natin alam magsusuicide na pala yung pinadala ng Panginoon sa'yo. Hindi ka handa. Diba? Tapos sasabihin mo pa, uy, alam mo ba na sabi ng Panginoon, sapagkat sa for God to love the world that He gives His only begotten Son, pero hindi mo nasabi yung book. Amen? Hindi mo nasabi yung chapter. Hindi mo nasabi yung verse. Paano niya hanapin yun? Amen? Kaya dapat, bilang sundalo ng Panginoon, nakaredy ka din. Amen? Nakaredy ka din sa mga tao na i-allow din sa'yo ng Panginoon na mabahagian sila ng salita ng Panginoon. Kasi sundalo ka na ng Panginoon eh. Amen? Hindi yung mabahagian sila ng chismis. Amen? Yun talaga, mag-a-alive tayo dun eh. No? Ngayon, bilang anak ka na ng Diyos at sundalo ka na ng Diyos, dapat yung salita niya na yung kinikwento mo. Dapat yung paano, yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yun na yung nakikwento mo. Amen? Paano ka na-transform ni Lord? Amen? Kasi sabi niya, spreading the peace and hope. Kasi ang Diyos na makakapagbigay ng kapayapaan. Amen? Kapayapaan at pag-asa sa buhay natin. Hallelujah. Amen. Kaya sabi niya, hindi ko ikakahiya ang magandang balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalatayang una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Kaya nga si Paul, kahit talagang yung pag-transform sa kanya ng Panginoon, hindi na mapigilan na patuloy siyang mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi dahil alam niya ang salita ng Panginoon, kundi naunawaan niya at naranasan niya ang Diyos sa buhay niya. Kasi si Paul, alam ko nasa high position. Amen? Pero nung time na yon, pinipersecute niya ang mga Kristiyano. Pero nung naranasan niya ang kapangyarihan at naranasan niya ang Diyos sa buhay niya, hindi siya nangangaral dahil alam niya yung salita ng Panginoon, kundi nangangaral siya kasi He knows yung Diyos na nagbago at nag-ayos sa kanya. Ranas niya eh. Kung mababasa niyo yung buhay ni Paul, grabe si Paul. Makasalanan, pinapatay mga Kristiyano. Pero nung time na ang Diyos yung kumilos sa kanya, wala na siyang nagawa. Kaya nung time na ang Diyos na yung kumilos sa kanya, inayos na siya, transform na siya, hindi niya na mapigilan na magbahagi ng salita ng Panginoon. I hope meron din tayong pusong ganun, kapatid. Yun bang, kung sino may ipadala ng Panginoon or makahabilubilo mo sa daan, kahit John 3:16 lang, pwede mo nang i-share yun sa Kanya. Amen? Kasi yun ang great mission natin. Go and make disciple. Amen? Ipahayag nyo yung magandang balita na nagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa. So huwag tayo maging madamot.
i-ready mo din to sa battles. Amen? Kasi hindi lahat gugustuhin yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga alam niyo po, minsan, nai-encourage din ako sa mga ibang church na Jehovah. Kasi kahit naglalaba ka, talagang babasahan ka ng salita ng Panginoon. Amen. Ewan ko kung na-experience nyo kung paano sila mag-mission. Yes. Di ba? Yung kakatukin ka, kahit na, magbibigay ng pamphlet, tapos kahit na hindi ka busy, nanonood ka lang, sasabi mo, ay, busy po ako. Alam mo yun, tapos kinabukasan nandun pa rin sila. Di ba? Ay, di ba? Babasahan ka pa rin nila. Di ba? Kaya kapatid, dapat ganun ka din. Kahit na ayawan nila yung salita ng Panginoon, ikaw, may boldness ka pa rin mangaral. Amen? Kasi may battle nga. Amen po? Amen. And pang-apat, shield of faith. I hope ang bawat isa nakakasunod. Ano po yung una na armor? Belt of truth. Pangalawa? Righteousness. Pangatlo? Shoes of grass. Pang-apat? Ano? Faith. Ayan, shield of faith. Itong shield of faith na to, it represent the unwavering trust in God. And able to deflect the temptation of enemy. Ito yung talagang alam mo at gusto mo na layuan ka ng temptation. Amen? Alam niyo ba, na-vision niyo ba yung shield of faith? Yung ganon? Yung Wonder Woman? Captain America parang naisip. Captain America, di ba? Pag may palaso ba yung tawag doon? Kalasag? Oo nga, palaso nga pag ititira sa'yo, pwede mo siyang palaso nga. Di ba? O, pana na lang, pana. O. Pana, di ba? Pag alam mo nang tatamaan ka, igaganon mo, isi-shield mo. Diba? And tayo, bilang anak ng Diyos, prone sa atin yung temptation. Amen? Prone sa atin yung temptation. Prone tayo sa temptation. Amen? Alam niyo po, ang kaaway, kung kailan mahina ka, yun pa yung mga bagay na ipapadala niya. Naniniwala kayo? Naku, sabi ko, pag umaga magdadasal ka or gabi, Lord, sana bukas hindi ako makapag-chismis. Diyos ko, nandiyan pumunta yung mga barkada. Alam mo ba? Alam mo ba? Ito na nga. Yung mga group chat dyan, di ba? Ito na nga. Di ba? Yung mga ganun. Na pwede mo palang ilagan yung mga ganung temptation. Hindi mo ilagan yung mga friends mo. Gano'n, ha? Di ba? Ayun. Okay yun. Praise the Lord yun. Di ba? O kaya pwede mo sabihin na, iba na lang yung pag-usapan natin. Alam niyo na pag-aralan namin sa church, wow, di ba? Mga ganun na dapat ang usapan. Di ba? Amen? Kaya ang kapatid ang temptation kasi, nagiging kasalanan yan pag ginawa mo. O pag in-entertain mo. At mga kapatid, hindi si Lord na nagpapadala ng tentasyon. Ha? Pwede nating i-resist o pwede nating layuan. Kaya nga sabi niya dito submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kaya mong layuan. No. Hindi ang temptation ang lalayo sa'yo, kundi ikaw mismo ang dapat lumayo. Amen? Kaya mga
kapatid, dapat lagi niyong isuot yung shield of faith ninyo. Yung shield na kung saan yung temptation, kaya niyang harangan at hindi kayo mapasukan. Amen? Para pag dumating na napanalo niyo yung laban na yon, masasabi ng Panginoon, welcome, my good and faithful servant. Kasi lumaban kayo ng tama. Nilabanan niyo ng tama. Amen po? Amen. So, sabi niya dito, sa panglima, na armor ng Panginoon is helmet of salvation. Sabi niya, it symbolizes the hope and security found in salvation through Christ, protecting one's mind and thought. Kaya naging helmet po siya kasi minsan tayo mga anak ng Panginoon, pag dumarating tayo sa pagkakasala, ayaw na natin minsan magsimba, Lord, I'm not worthy. Ano pa? Anong ginagawa ng kaaway? Nandyan ka na naman, tapos gagawa ka na naman ng kachismisan. Di ba? Galit na galit. Di ba? Gagawa ka na naman ng mali sa harapan ng Panginoon, nandiyan ka na naman. Ganun ang kaaway. Para hindi ka na pumasok, hindi ka na magsimba, ayaw mo na makipag-fellowship. Amen? Yung mga bagay na ginagawa niyang lie sa buhay mo, minsan yun din yun minsan nagpapadown sa'yo eh. Amen? Kaya isuot mo kapatid, helmetan mo yung ulo mo. Kasi ito yung pinoproteksyonan niya, yung mind and thought mo. Amen? For example, dumarating din tayo na nagkakaroon tayo ng wrong thought, di ba? Yung maling perception. Kaya minsan kailangan nating helmetan. Helmetan natin yung salvation, maging pundasyon natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon para kahit anong kasinungalingan ng kaaway na ibigay sa atin, nakatindig pa rin tayo sa kaligtasang meron tayo. Amen? Amen. Kasi sabi niya dito, sa salita niya, for God so loved the world that He gave His only His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At ito yung minsan nakakalimutan ng mga Kristiyano, na sinasabi din sa 17, hindi lang yung 16 yung mahalaga, 17 din. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Lagi yung tandaan. Hindi ko na-condemn ng Diyos yung mga kasalanan na gagawa natin, pero nandyan si Jesus Christ para dumating siya para sa atin na tayo magkaroon ng kaligtasan. Magkakaroon lang tayo ng kaligtasan once we repent our sin. Amen? Genuine repent. Totoong pagsisisi. Hindi yung nagsorry ka kay Lord, tapos bukas, gagawin mo ulit. Walang totoong pagre-repent mo doon. Amen? Kasi ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Kaya dapat tayo magpakabanal. Amen po. And sabi niya, dito, sa pang-anim, tama ba? Sword of the Spirit. It represents the Word of God, which is powerful weapon for spiritual warfare. Ito yung pinaka-powerful. Amen? Kahit meron kang, di ba, pagkulang ang armas na isusuot mo, kung wala itong powerful sword, paano ka makakalaban? Amen? Paano makakalaban kung ikaw mismo nagkukulang ka sa salita ng Panginoon? Mapupuno ka dyan ng takot, kapatid. Baka i-back out mo na yung battles na yan. Sige na, panalo ka na sa tanas. Di ba? Talo na ako. Di ba? Pero hindi yun ang plano ng Panginoon sa'yo, kapatid. Kasi gusto niya ng Panginoon, ipanalo mo yung laban mo. Amen? Kaya nga meron siyang full armor eh.
meron siyang sinasabing full armor. Meron siyang binibigay sa ating full armor para isuot natin yon. Kasi ito yung mga component na to na nag-work together. Amen? Hindi lang pwedeng kunin mo lang yung helmet of salvation. Hindi lang yun. Talagang full armor yung sabi dyan. Isuot mo ang lahat ng sandatang pandigma. Lahat daw. Hindi sinabi ng Panginoon, isuot mo lang yung breastplate of righteousness. Hindi lang yun. Kundi lahat. Kasi nga, ang batas natin kapatid, hindi lang basta-basta. Amen? Kung gusto mo talagang manalo sa laban na to, i-full lock in mo yung mga armor na yan. Amen? Para hindi ka matamaan, masira, mapatay, madestroy ng kaaway sa mga plano niya sa'yo. At ang mananaiglang na panalo, at ang mananaiglang na plano, kundi ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Kaya sabi niya, for the word of God is alive and active, sharper than double-edged sword, and penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitude of our heart. Amen? Kaya minsan, pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, talagang nai-enlighten ka na parang ito, ako ata itong pinapatamaan ng Panginoon dito na ito yung dapat kong ayusin. Kasi sabi niya dito, it's judge the thought and attitude of our heart. Amen? Kaya nga ang salita ng Panginoon, dapat ang pinupuno ito. Puso. Hindi ito. Kasi pag puso mo kapatid, ang naayos, lahat ng mga bagay na yon, lahat ng meron sa'yo, lahat ng meron sa puso mo, na salita ng Panginoon, yun din yung lalabas sa bunganga mo. Diba, sabi niya nga rin sa salita, kung anong laman ng puso mo, yun din ang lalabas sa bibig mo. Kung puno-puno yung puso mo ng salita ng Panginoon, yun din yung may ipipreach mo. Amen? Hindi mo sasabihin na, hindi mo sasang-ayunan yung mga bagay na sinasabi sa'yo ng kaaway. Diba? Naku, talo ka na. Oo, talo na ako. Diba? Kundi hindi. Magiging matatag ka dahil meron kang Diyos na magbibigay ng victory sa'yo. Amen? Nandyan ang Diyos na magbibigay sa'yo ng victory, pero nandyan din yung armor na pinapasuot niya sa'yo. Amen? Ang Diyos ang magpapanalo ng victory, ng laban mo, ng batos mo, ng digmaan na meron ka. Pero tandaan mo kapatid, by your obedience, doon ka sasamahan ng Panginoon. Amen? Kung pinapasuot niyo yung mga armor na to at kailangan natin talaga to, isuot mo. Amen? Kasi sovereign ng Diyos, oo. Sovereign ng Diyos, kaya ka ipanalo ng Diyos. Pero kung mga bagay na to, hindi mo sinuot, pinapasuot ng Panginoon, baka pwede ka rin matalo. Amen? Nag-guess niyo po? Kagaya ni Saul, diba? Pinakuha niya lahat. Ang utos sa kanya ng Diyos, patayin lahat. Pero hindi niya ginawa. Kaya maraming sunod-sunod na laban na hindi siya nakapanalo. At ang dumating, at nawala na rin ang Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Amen po? Kaya ang pumalit na hari that time is si David. Amen? Na si David punong-puno ng presensya ng Panginoon. Kaya kahit anong laban ni David, kahit malaking gulayat man yan, kaya niya talagang ipanalo. Kasi sinasamahan siya ng Diyos. Amen po? So, yan yung mga armor na napag-aralan natin kapatid. Kung makikita ninyo, nandun yung helmet of salvation,
breastplate of righteousness. Nakikita niyo na yung breastplate of righteousness? And shield of faith, yung dala-dala niya, para sa temptation, kaya natin harangin. Amen? And sword of spirit. And belt of truth. Ibigkis niyo yung totoo. Para hindi yung prinsipyo ng mundo, yung mailagay sa inyo. Amen? Kundi prinsipyo ng Diyos. Ayun, and shoes of peace, maliit pala. Shoes of peace. Sana, bago tayo lumabas, or bago natin umpisa ng umaga natin, o buong araw na to, dapat naka-costume ka na ng ganyan. Amen! Amen. Natawa si Ate Lynn. Di ba? Habang nagpipray ka, sabihin mo, kaya nga sabi niya dito sa kanyang salita, patuloy kayong manalangin. Amen? I-pray mo na, Lord, ngayong araw na to, pinagkakatiwala ko sa inyo, pero gusto kong isuot ko muna ang helmet of salvation na walang sino mang makakanakaw, makakapatay, makakasira ng mga bagay na to. And shield of faith, breastplate of righteousness, shoes of peace, and sword of spirit. Yung alam nyo kahit wala, pero nananampalataya kayo na may binigay ang Diyos na covering sa inyo. Yun yun. Kaya bago natin impusahan ang mga gagawin natin, kapatid, sana nakalock in na nasa atin ang mga armor ng Panginoon. Amen? Para sa buong araw na yon, anuman yung i-allow, anuman yung mga bagay na mangyari, naka-ready ka. Amen? Hawak mo yung mga armor na kaya mong ibigay sa kaaway. Amen? Anumang lies, anumang fear, anumang emosyon na ibibigay niya yan, nakahanda ka. Anumang temptation, amen? Anumang kasinungalingan, nakahanda ka. Amen? And sabi niya, mag-ingat kayo. Sorry. Mali pala. Ayan. Dito na ako magtatapos, kapatid. Sabi niya, win the war, prepare for it. Walang battles na hindi hinahanda ang sarili. Amen? Kaya dapat lagi kang handa. Amen po, kapatid. Kasi sabi niya, and how to secure your armor, dalawang bagay lang yan. Una, check if it's work. Kung lahat ng mga bagay na yon talagang nagagamit or talagang na-activate mo sa sarili mo. And pangalawa, if you fully wearing your armor. Kasi pag hindi full, kapatid, baka pwede kang matamaan ng kahit anong pana ng kaaway. Amen po? Kaya sabi niya, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, dito na ako magtatapos. Humanda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyo, Diablo, ay umaaligid na parang liyong umaatungan na naghahanap ng malalapan niya. Amen? Naghahanap ng matatalo niya. Kaya bilang sundalo ng Panginoon, gusto ng Diyos, ipanalo mo yung laban na to. Ano man yung mga bagay na inaayos, ano man yung mga bagay na kahinaan mo, sa bawat laban ng buhay, gusto ng Diyos, mapanalo mo, kapatid. Kaya I hope, yung mga full of armor na yan, nakasuot na yan sa atin. Naka-activate na dapat yan sa atin. Bago natin umpisahan ang buong araw natin sa Panginoon. Kaya huwag niyong alisin yan sa panalangin ninyo. Lord, gusto ko pong isuot yung helmet of salvation. Shoes of peace. Breastplate of righteousness. Ano pa? Shield of faith. Belt of truth. Dahil hindi ko po alam yung mga bagay na ipapahintulot ninyo na laban ngayong araw na to. Amen po? I hope ang bawat isa may natutunan. Pwede po ba tayong tumayo at manalangin?